Gandang araw mga kawiwa, for today's video is a Monday. So maaga tayo nagising, pati na nga si Butchog pinapabangon na ako. Una-una, inayos ko muna tong buhok ko dahil kung nandito lola ko, yan lagi napupuno niya tuwing pagkagising ko. Kaya tuwing umaga, ganyang routine na yung ginagawa ko, hindi ko nga lang nasuklay. Bago tayo lumabas, nakaayos na higaan ko. Tuwing umaga talaga, panayhatsing ako, siguro sa lamig yan. Dalawa pala kami sa isang kwarto ng kapatid ko, yung kapatid ko namang lalaki nasa kwarto ni Papa. Sinabi din sa akin noon ng lola ko mga kawiwa na dapat pagkagising mo is alamin na agad yung hahawakan mo. Di ko alam pero ngayon nagagawa ko na din. Nakapahinga na rin pala ako ng onte at maliligo na rin. Pero bago pala yun, prepare ko na muna yung uniform ko. Nauna na palang pumasok yung kapatid kong lalaki sa school kasi ang tagal ko raw. Tapos na nga din akong maligo mga kawiwa. Diba dami ko pang chuchu breaching ginagawa? Kaya minsan hindi na kami magkasabay ng mga kapatid kong pumasok sa school kasi ang hinhin ko talagang kumilos. Hindi na lang maaga akong nagising kaya sabay kami ni JM na pumasok sa school. Di ko alam kung ano pa hinahanap ko dyan. Pinapabilisan na nga ako ni JM kasi anong oras na daw. Di ko talaga alam guys pero ganito na talaga ako kaya minsan pinapauna ko na lang talaga sila kasi ayoko talaga yung minamadali ako. Nakabihis na nga ako mga kawiwa, minamadali na talaga ako ni GM para makasabay daw ako sa kanya. 7 AM yung klase niya at 8 AM naman yung sa akin kaya todo ayos muna tayo. Pero akala ko talaga tapos na siya kaya nagmamadali pero nag-aayos pa din pala. Hindi kasi ako komportable mga kawiwa pag hindi ako nakaayos masyado. Kinuha ko na muna dyan yung tray kung saan nakalagay yung mga gagamitin ko tulad ng skincare, pabango at iba pa. Sunscreen lang guys yung ginagamit ko tuwing papasok ako sa school. Sabi ko nga rin kay GM maglagay siya kasi grabe yung init ngayon. Pero itong si GM, dinadaan lang ako sa kwento pero panay hablot ng kung ano sa tray. Sa sobra ko talagang hinhin kumilos. Minsan, pag sikil yung kasama ko, walang magawa kasi mas mainhin pa siya sa akin. Inayos ko na nga yung mga gamit ko dahil ayaw ko nang makalat. Kaya napapagalitan ko yung mga kapatid ko dahil din na naayos ang pagkalagay. Pero no choice, ikaw din naman ang magliligpit. Pero sa mga oras na yan mga kawiwa, pinagtimpla muna ako ni JM ng gatas para pagtapos kong mag-prepare, iinom na lang ako at aalis na kami. Minsan kasi guys, di na ako makakain sa bahay kaya sa kantin na lang ako kumakain. Pagkabalik ko nga ng tray, binigyan ko muna si Butchog ng Dentasticks. Baka mamaya hindi ko na mabigyan. Hinanda ko na rin yung gagamitin kong bag at mga dadaling handouts, tissue at iba pang kailangan. Kanina ko pa nga sinusubukan na masuot tong kwintas kaya inutos ko muna sa kapatid ko. Sa mga oras na yan mga kawiwa, tinatanong na ako ni Jim kung tapos na daw ba ako. Muntik ko pang makalimutan yung ID ko, baka di ako makapasok sa campus. Hinahanap ko nga dyan yung lip tint ko pero naka GM pala. Minsan kasi yung mga gamit dito pag may nawala walang umaamin. Kaya lahat ng mga gamit ko nakatray para isahang kuha na lang. Sabi nga ni Jim kung makahanap daw ako ng lip tint niya parang akin. Gustong gusto ko talaga yung shade ng lip tint niya. Sakto kasi naubos na yung lip tint ko kaya sa kanya na lang yung ginagamit ko. Pati pala sa pisngi mga kawiwa, lip tint din ginagamit ko. Tapos na nga ako magayos sa mukha mga kawiwa. Inumpisahan ko na ngang suklayin tong buhok ko mga kawiwa. Sa sobrang kapal ng buhok ko, hindi ko na kaya. Minsan inuutos ko na lang sa kapatid ko. Minsan pagkasama naman kami ni Kiel, siya naman yung nagsusuklay. Pero minsan di naman niya kaya kasi nga ang haba daw tsaka ang kapal. Mahirap talaga pag walang blower. Sakto kasi nasira yung blower namin. Mahirap din mga kawiwa pag may blower kasi anong oras na kami nagigising. Plus magpapatuyo pa kami ng buhok. Mas lalo kaming malilate sa school. Tapos na nga ako mag-ayos kaya pinasok ko yung wallet ko sa bulsa baka saan ko pa malagay. Inabot na nga sa akin ni JM yung gatas para makaalis na kami. O diba, daming kaartihan. Nagsuot na nga ako ng sapatos dahil late na nga daw si JM.
Lumabas nga si Papa din sa kwarto niya. Sinabihan niya ako na patayin ko daw yung ilaw pag lumabas ako ng kwarto. Minsan kasi mga kawiwa, nakakalimutan kong patayin yung ilaw, kaya minsan napapagalitan tayo. Umalis na nga kami ni GM mga kawiwa. Sabi ko nga sa kanya, dali-dalian niya, baka sumama yung mga aso. Hindi nga ako nagkamali, nakalabas si Bella, kaya walang choice, kaya hayaan na lang. Sabi ni Jim, uuwi din naman yan pag nakasakay na kami ng tricycle. Akala ko maglalakad kami hanggang highway. Buti na lang may dumang tricycle. Pero okay lang sa amin na maglakad kami hanggang highway kasi exercise din naman yun. Sa bayan pala guys yung school namin. 10 minutes to 15 minutes pala bago ka dumating sa school. 15 pesos to 20 pesos din naman yung babayaran namin pamasahe. Bali 20 pesos pala yung nabigay ko kasi sa looban kasi kami. At nakarating na nga ako mga kawiwa sa campus at nakita ko si Regine pero nadaanan ko si Abigail. Kaya nagkatanungan naman kami saglit. Maaga nga kami sa school ni Regine. Di ko alam kung nagkataon lang to kasi lagi kaming nalilate. Napaaga daw siya kasi sumabay daw siya kay Ate Letlet niya. Kaya napatanong din si Regine sa akin bakit ang aga ko rin daw. Bigla naman ako kinabahan sa sinabi niya na may recitation daw. Oo, meron nga pero mamaya pang hapon yun. Dito nga lang kami tumambay sa triage habang nag-aantay sa iba naming barkada. Di ko alam kung ano napapag-usapan namin ni Regine dyan at seryosong-seryoso kami. Hindi naman sa love life, char. Dalawa pa nga lang kami ni Regine dyan guys. Ang ingay na namin. Paano pa kaya pag dumating yung tatlo? Sa totoo lang guys, ako lang yung nagkwekwento dyan at si Regine naman yung tagakinig. At buti naman dito nagsasalita na. Dumaan naman yung kakilala namin dyan. Sa totoo lang kasi mga kawiwa, ang aga namin ni Regine, wala pang halos mga students. Kaya for the chismis muna ang mga person. Pero sinasabi ko guys, nga dami pa namin ginagawa, dami pa namin gagawing mga documents. Sabi ko din sa kanya, magpapa-verified kami ng ID ngayon kasi may renewal kami for scholarship this Thursday. Madami na kami nakwento ni Regine pero wala pa sila Hana, Baby at Rhea. Kanina pa sila panay chat na malapit na daw sila sa campus. Kami lang kasi yung tao dyan sa triage mga kawiwa, kaya kung ano-ano napapag-usapan namin ni Regine dyan. Araw-araw naman kami magkasama sa school pero di kami nauubusan ng kwento. Yung itsura nga ni Regine parang naiinip na sa kakaantay at naririndi na din sa mga kwento ko. Ang tagal-tagal ba naman nila Baby at Hana? Pero mga kawiwa, kitang-kita niya naman kay Regine na inaabangan niya talaga yung tatlo naming kaibigan. Sabi ko 30 minutes na lang magsa-start na yung klase, wala pa rin sila. At maya-maya nga dumating na sila Hana at Baby. Tignan mo, parang mga luka-luka, nagpaantay pa. Tignan mo, parang mga bata. Alam nyo guys, every time na nagkikita kami, ganito ginagawa nila. Diba, sabi ko sa inyo guys, pag unti-unti kami nakokompleto, nag-iingay na din. Nagagalit si Regine, ginaganon ba naman ni Hana? Pagdating pa nga lang nila, nagtanungan na sila kung may mga assignment ba kami. Ewan ko guys, ganito talaga kami pag naglalambingan, kahit wala namang ginagawa, panay kiss yung isa. Ganito talaga yung love language namin sa barkada. Si Rhea na nga lang yung inaantay namin kasi nasa Mabilo Kalibo pa siya. Si Hana naman sa Kawayan Bliss. Kawayan din naman si Baby G. Mabilo New Washington naman si Regine. At ako naman ay taga Ochando. Parang magkakapatid na kami kung magturingan. Sabi ko nga sa kanila, sagutin na nila yung mga kulang para makaproceed na kami dun sa classroom. At maya-maya guys, ay nagsidatingan na din yung ibang classmates namin. Kaya pupunta na kami dun sa classroom. Nasa camroom yung first subject namin mga kawiwa. Kaya konting lakad lang makakarating na kami doon. Yan nga, nasa unahan na nga sina Tala, Rhea at Eileen. Si Tala nga pala yung vice president ng section namin. Kaya nung makita niya yung nakaharang, pinaayos niya sa kaklase naming lalaki. Ito nga, umagang-umaga, ang ingay naman ni Francois. Si Francois yung dating mayor sa section namin. Ngayon si Denver na. Isa din si Francois sa pinaka-close friends ko dito sa school, kasama si Tala. Sabi ko nga sa kanila, may mga kulang pa akong assignments kaya gagawin ko muna habang wala pa si sir. Akala ko ako lang, pati din pala sila.
Tinapos na nga lang namin yung mga assignment namin at ipapasa namin sa aming class mayor. Hindi nga pala ako nakapag-video sa mga susunod na klase. Pagkatapos naman noon ay dumiretso kami sa kantin. Syempre hindi lang kami tumambay, kumain din. After lunch na ito mga kawiwa, hindi na ako nakapag-video kasi meron kaming usapang seryoso kasama yung ibang close friends ko. Kaya kitang-kita nyo naman napakahimbing ng tulog ni Rejan. Sa mga susunod nga naming klase, hindi na ako nakapag-video kaya na-videohan ko na yung pauwi na kami. Gamit ko nga nito yung cellphone ni Hana kasi lowbat na ako, di na ako makapag-record ng video. Kaya ayun, napadaan kami sa nagtitinda ng mangga. Bumili si Rhea ng kalahating kilo. Kami namang mga kaibigan niya, di naman kami makatingin. Kaya bumili na lang sila kasi di nila matiis ng maglaway. Nagpaparinig ako dyan sa kanilang mga kawiwa kasi gusto ko lang talagang mag-try. Sabi ni baby, kumuha na daw ako. Tinuro-turo niya sa akin yung tig 20 pesos. Pero 10 pesos lang yung kinuha ko kasi gusto ko lang makatikim onte. Ayun na nga, nakabili na nga ang lahat. Pagkatapos nun, hinay-hinay kami naglalakad hanggang sa maubos. Pera na hindi sumakit yung tiyan namin. Di ko alam paano nangyayari kay Hana sa mga oras na to. May sayad siguro to. After nga nito mga kawiwa, naghiwalay na kami ng landas. Kasama ko si Hana at baby at magkasama naman si Rijan at Rhea. Hanggang dito na nga lang muna tayo mga kawiwa. Thank you sa inyong panonood.